nandito tayo guys sa may kapitbahay ko, no? Titinda ng gulay. Ayan. So yan yung negosyante dito sa amin na payaman na, no? Nagsisimula na siya. Negosyante po. Ayaw niya. Ayaw niya. Wala, mahina to sa negosyo si Jerry. Ay, lumabas, no? So pag hindi talaga sanay guys yung mga kalapati nyo na lumabas ng umaga, so hindi po yan lalabas, no? Kaya sanayin nyo po, no? Napaka-importante po yan, lalong lalo na pagka lumalaban po kayo ng karera, no? So kaligising natin exactly 6 AM ng umaga, no? Ito po yung oras kung saan binibitawan yung mga ibon natin sa training o sa karera, no? Kaya mas maganda na masanay sila, no? So yung sinasabi ng iba kung paano ka matututo pagdating sa racing pigeon, so matututo ka by your own experience, no? So dyan mo malalaman yung advantage at disadvantage kung saan ka nagkamali at kung saan yung mga tamang ginawa mo, no? So sa lahat ng gagawin mo kada karera may mapupulot ka talaga na aral, no? So yun po yung ida-download nyo sa isip ninyo at wag na wag nyo kakalimutan, no? Wag nyo rin tinakpan ko yung kape ko kasi nga syempre pagka pumapagaspas yung ating mga kalapate, yung mga malilit po yan na kwan alikabok, so inuubo na po tayo. So yung mga kalapati natin guys na mamaris na, so lalabasin natin sila. So guys, iiwasan nyo na maghahawak kayo ng kalapati palagi kasi stress po yan sa kanila, no? So meron po akong mga kalapati na isang pares na ayaw pumasok dito ng mamares, kaya hiwalay ko po siyang pinakakawalan, no? So paparondahin po natin siya, no? So pupuntahan lang natin siya guys, andun siya sa portion na yan, no? So nandito siya. Lumabas na, ayan. So ayan guys, no, may stick ako, mahaba to, no, PVC kasi malapit ako sa wire, no. So binubugaw ko rin, no, syempre para at least yung iba kasi ayaw lumipad tamad no. Kaya ang gagawin natin ngayon na namamaris na, so yung iba kasi guys, ba't nagtataka sila bakit ang mga kalapati nila hindi na ganun kasi Romonda, kasi yung age nga nila guys, no. So kaya ako ayaw ko maglaro ng ng OB pagka lalong-lalo na pag tumungtong na ng 1 year yung ibon. So tapos nakapag inakay na, ayoko na yan guys, no. Gusto ko ilaro yung ibon age 5 months hanggang kumbaga sa manok stag, pa sila, ano, kumbaga ganado, nandun pa yung lakas nila, kumbaga sa bata nagbibinata sila, malakas kumain, so yung energy nila, no, nandun pa lahat, no. So isang challenge sa akin, no, na maglaro talaga ng young bird. Hindi ako na-challenge talaga guys, totoo yan, hindi po ako naglalaro ng OB, no, ayoko ng OB.
So kahit anong pilit sa akin, pag ang kalapate ay kumuha na sa akin, ano, kape muna ako. Umabot ng 1 year, no, o hindi ko nilaro yung kalapate, ginagawa ko na po materyales, kasi hindi naman po yan galing sa iba-ibang mga linyada, kundi doon din galing sa mga kalapati ko. Mas maganda nga sila kasi nga binirit ko sila for for purpose, no, yung ilalaro natin. So ibig sabihin, best of the best, no. So yung kombinasyon na gusto mo, yun ang kombinasyon, no. So kung maaaring hindi man sila gagalaw, anong namalay natin yung anak gagalaw, kasi marami akong experience na yung mga champion bird na ibon, hindi po talaga naglalabas ng magandang resulta yung mga anak, mga bobo, no. So hindi lahat, no, hindi lahat, pero mapapansin niyo yan, guys. Subukan niyo. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman kayo matututo kung hindi niyo susubukan o hindi niyo ma-experience. So matututo lang kayo, malalaman niyo yung pagkakamali niyo, tsaka tama yung sinasabi ng ibang tao kapag kayo po ay talagang naka-actual na o nakaranas na ng karera. So huwag kayong kakarera yung kaysa isang karera lang tapos hinto na. So hindi niyo makukunan. Kagaya yung sabi nila, no, lalong-lalo na yan, yung mga veterano, sasabihin nila, ayaw namin maglaro ng norte kasi madali lang ang norte, no, short distance, no. Pero sa totoo lang, wag kayo, guys, no. Ayaw nila maglaro ng norte. Ito sasabihin ko sa inyo, bato-bato sa langit ang tamaan, wag magalit. Talagang napakahirap lumaro din ng norte, guys, no. So, lagi nyo tatandaan, walang madaling karera, no. Walang madaling karera. Ulitin ko yan, walang madaling karera. Lahat po yan mahirap, lalong-lalo na sa norte. Napakahirap po, lalong-lalo rin sa part natin mga tao, kasi umuulan, bumabagyo, napakahirap mag-isip, no. Iloload ko ba yung ibong ko, ismasya, yung iba niloload talaga, tapos sasabihin nila, ang tindi ng ibong ko, ang daming dinanas na ismasya, no. So kung tatanungin mo kung ilan yung kanila, yung kalapati nila, mga iba 20, tapos ilan na lang natitira, mga 6, 5. So paano madali, no? Paano madali? Kung madali, hindi ka malalagasan, no? So para sa akin, mas maganda lumaro ng south, no, o kaya summer, kasi part na yan medyo mainit, no, kasi gustong-gusto ng kalapati ang mainit. Kaso nga lang, kailangan sanayin ninyo yung mga kalapati, kasi pag umuulan naman, okay din, maganda rin. Kaso nga lang, pag nabasa yung pakpak nila o bumaba sila sa isang bahay, o minsan lumalagpak na lang sila, no, swerte kung hindi sila mahuli o mapababa sila sa mga matataas at hindi sila kayang abutin, may tendency na makauwi yung mga ibon ninyo. Pero pag once na bumagsak po yan, alam nyo naman, ang mga Pinoy, sa mga bata pa lang, uhulihin talaga nila yan, no? At minsan alagaan yung iba, tinutsugi, no, ginagawang pulutan, no? So wala tayong magagawa dyan, guys. Part of the game yan, no? Ang magiging tulong lang natin sa ating mga kalapati, alagaan natin sila mabuti. Of course, panatilihin natin yung magandang kalusugan nila, yung pagiging fit nila. So wag natin kakalimutan yung exercise nila, no? So yung exercise nila, yan yung pagpapalipad natin, no? So sa akin, hindi po ako yung sabi nila kasi bakit hindi dumadayo yung kalapati mo, no? So sa akin hindi, kasi dahil sawa na rin sila sa lipad. So kagaya niyan, tingnan nyo, pinalipad ko, tapos dapo, tapos pagbaba, lipad na naman, no? So mamaya yan, hanggang mamayang alas 8 yan, tapos tatawagin natin para kumain naman sila, no? Wala, namamaris na to. Matigas yung ulo ng mga kalapati ko, nasa poste, ayun, lumipad na. So guys, kita-kita tayo mamaya, magpapakain ako ng kalapati. So sana nakakuha na naman kayo ng konting tips, no? Like and share, subscribe lang po, no? Paki-share niyo po yung ating video, at maraming salamat sa mga sumusuporta.
So ayan, nagliliparan sila, no? Kaso nga lang, hindi sila yung dumadayo. So it's time na guys, isang tip ko na naman sa inyo na pag yung kalapati ninyo hindi na talaga sila dumadayo, ibig sabihin it's time na pwede nyo na silang ibato, no? Sabi kasi yung iba, pag nag-pick na yung kalapati nyo, umangat na ng mataas, yun na yung senyales para ibato nyo na sila ng malayo. So wag nyo po gagawin yun kasi delikado po yun. Maaari po kayong mawalan ng kalapati kahit sabihin natin matalino yung kalapati nyo pero may hirapan. So magtataka kayo, mga tanghali mo po bakit nila natin sila pahihirapan? Parang po yan nagpapaaral po tayo ng anak. So magsisimula sa grade 1, no? Hindi na nga grade 1 may kinder na, may prep na. So for preparatory, no? So sa akin, ako sinasanay ko muna yung ibon ko sa training box, tapos ipapabitaw ko malapit lang dito sa amin, no? So hanggang sa lumayo, no? So 3 kilometers, 5 kilometers, maintain sa 5 kilometers, tapos 10 kilometers, hanggang 30 kilometers lang po ang maximum ko para magbitaw. Pero kadalasan hanggang 15 lang no? So kinukuha ko lang yung radius ng mga kalaban, no? So kagaya ng club na lalaruan ko, no? So ang member niya umaabot lang talaga ng hanggang bikutan, no? So tapos syempre antipolo, no? So lahat Maynila na. So hanggang bikutan lang po ako magbibitaw kasi ang isip ko diyan, pag nagsabay-sabay kami dahil sa dami, no, pag naalaman niya na 'yung lugar niya, nakatungtong na siya ng bikutan, no, maaari na siyang bumaklas. So hindi mo na kailangan magpakalayo, kung ano. Yung sinasabi nila kasi kung talagang mananalo ka guys. Kasi kung totoo yung sinabi nila na panayan tos, panayan kuan. Hindi ko sinasabi na hindi kayo mag-exercise ng ibon ninyo, no? So maganda yan, no? Ginawa na namin yan, wala rin nangyari. Tos dito, tos doon. So panayang gastos, tapos kain oras. Kayo minsan walang buti kung may handler kayo, wala kayong time, paano nyo magagawa yon? At isa pa na magiging problema nyo minsan, kapos kayo sa budget. Buti ngayon may mga motor-motor na madali na yung transpo. So nasa sa inyo po yan, hindi ko pa yung pinipigilan. Pero ako sa akin kasi loop fly lang talaga. 1 hour pagka tawag nito, pagkatapos nila lumipad, orasan ko yan, mga 1 hour and a half, papaliparin ko na naman sila. Hindi ko sinasabing hindi ako nagbubugaw guys, nagbubugaw ako, kita nyo tinitirador ko sila, no? So sa akin, tip ko lang sa inyo yan, no? Meron nga akong kaibigan, naglalaro na nga sila sa PHA, no? Don't mention yung name. Yung grupo sila kasi nga hindi ganun kadali maglaro sa PHA no? Kailangan meron ka talagang budget. So magkapitbahay sila na pansier, no? Yung kalapati, yung kapitbahay niya hindi man lang magtotos, no? Palipad lang. So pagdating ng karera, mas may umuwi pa dun sa may kapitbahay niya, sa kanila wala na. So ano yung logic dun guys, no? So sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo ma-experience, hindi nyo masusubukan, hindi nyo malalaman inyong pagkakamali, no? O yung magandang maidudulot nito. Ibig sabihin yung good and bad habit nito, no? Yung disadvantage at saka yung advantage ng mga ginagawa ninyo guys, no? So mamaya magpapakain na tayo guys, no? So mga alas 8 babalik tayo. Yan box. Okay, batch na. So guys, good AM, no? So nakita nyo naman kaganina, no, binaba yung kalapati natin. So ngayon naghihintay tayo. Hindi naman po kalayuan yung bibitawan ng kalapati natin, kaso nga lang first time, no? So sa mga newbie, no, na bago pa lang maglalaro, wag po kayong malakas ang loob na magbibitaw ng malayuan kaagad. So maabot ng mga 20 kilometers kasi usually ang training 20 kilometers ang radius, no? First training, wag niyo po gagawin yon. Mas maganda
magbitaw lang kayo mga 3 kilometers, 5 kilometers. So maintain nyo, titignan nyo yung radius ng mga kalaban ninyo, yung area ng mga kalaban ninyo. Kasi nga pag nagsabayan, no, doon lahat papunta. So pag nakita na nila yon, maaari na silang makauwi. Kasi nga, sabi ko nga sa inyo, marami yan magkakasama ngayon. Pag naligaw o nalito yung inyong mga kalapate, either na pumasok sila sa ibang loop at hindi na sa inyo makauwi. So kadalasan ganyan po yung nangyayari kasi nga wala po silang knowledge, wala po silang kaalam-alam na binibitaw na sila, tapos hindi nila alam yung mga lugar. So naghahanap sila minsan, tapos inaabutan ng gutom. So mas maganda meron kayong self-toss. Malapit lang kung saan na yung mga player, yung mga kaibigan yung player, yung mga kalaban yung player, doon po sila nakatira. So pag nakita na nila yon, alam na nila kung saan sila uuwi, no? Yun lang, ganun lang kasimple guys, no? So ngayon hindi ako nag-ihintay ng bitaw ng NDR, bagamat meron tayong mga panlaban doon. So sana magtuloy-tuloy, live pa sila guys, no? So 4 sila live. So maganda sana maging resulta, no? Kasi yung mga lahi nila, yun ngayon mga naka-prepare ko para sa South. Kasi nga, ay sa NDR, no? So, kape muna tayo guys, no? So hindi po ako ulitin ko, hindi ako nag-aabang ng para sa NDR, SDR. Kasi mamaya pa yon mga 2:00, no? Ngayon, nag-aabang ako dun sa mga self-toss namin, no? Kung sino yung mauna. So, titignan lang natin, no? Kasi nga meron mga namamares, iniwan ko yung pares kung sino yung mabilis. So far, wala pa. Siguro mga ako na to, mag-aalas 7 na. So mamaya na lang alamin ko yung oras kung anong oras na binitaw para i-compute na lang namin dito, yung dagdag bawas, no? So sa mga may laban, no, ngayon October 31, bukas eleksyon. So good luck sa inyo, sana umuwi ng ligtas sa inyong mga kalapate, no? At tawag nito, sana, no, isa kayo sa manalo. Kaya sinabi kong isa dahil hindi naman lahat talaga kayo mananalo, no? So may isa lang talaga tatanghaling manalo, at sana ikaw yun, no? So ayan, no, antay-antay tayo guys, no? Hirap no? So marami nagliliparan, no? Marami nagpaparonda kasi nga preparation na para sa SDR. So ako nagpe-prepare na rin. So nag-flashing na tayo. So tatalakayin natin guys yung susunod, yung sabi nila yung upper lower na sinasabi. So ewan ko ba bakit nagkaroon ng gano'n, no, na mga sistema na sinasabi nila kung paano gumamot ng ibon. Ano? Ba-vlog? So guys, good morning. Exactly 7:33 ng umaga. Hindi ko alam kung anong oras na ibitaw to. Ito, nagdatingan na sila. So mailap talaga. Pero okay lang naman dahil hindi ko kalapati yun. So ayan, nagdatingan na yung mga ibon natin. So sabay-sabay naman sila. Ayan, yun nga lang, ayaw magsipasok sa kulungan. So yung tubig, no, tinakluban ko talaga para wala silang mainom na tubig, no, para diretso sila doon sa kulungan, no. Mahirap kasi kapag nakakakita sila ng tubig sa labas, diyan po sila iinom. So may tendency na makasanayan nila at hindi sila pumasok sa loob na mismo ng kulungan. So dapat yung kalapate sanay uminom sa loob para pagdating nila alam nila na may tubig dun sa loob ng kulungan, diretso na sila guys, no. So yan ang isang problema, ay lalong-lalo na sa mga nagpo-pooling. Yun, hindi po sila pinapasukan ng kanilang mga kalapate kasi may naiinuman, lalong-lalo na sa may mga alulod. Pasensya na kayo guys, no. So this is for today guys. Mamaya, no, parang si Predator, ano nangyari, no?